gawin. So nasa mga paaralan natin, on the first day of class pa lang, talagang meron na kayong inihanda na mga policies pagdating sa loob ng paaralan. Kung saan magiging daan din ito para maiwasan yung bullying sa kapwa-estudyante, yung hindi pagbibigay ng respeto sa mga teacher habang nasa loob ng paaralan. Kasi tandaan po natin, ang mga guro ay persons in authority while they are inside the jurisdiction of the school. Sila ay mga persons in authority. So, anumang pagbalga doon ay pagbalga sa otoridad. Kaya Mm. kinakailangan na informed ang mga kabataan ng mga ganitong policy upang sa ganun ay hindi rin nila maltratuhin or hindi nila abusuhin ang kanilang mga guro. Oh, po. Paano attorney yung ano, yung mga teacher na ano, hindi pumapasok sa klase? May mga ganun eh. Kaya nagrereklamo yung ibang mga student. Ba't wala na naman si ma'am? Palaging wala. Paano yan, Ayan, attorney? ayan, Bombukir, kung totoo man yan na may mga balitang ganyan na kung saan may guro hindi pumapasok, una, i-apply natin yung conscience, yung moral conscience natin bilang mga guro na may mga kabataan na naglalakad pa ng mahigit 1 o 2 oras makarating lang sa mga paaralan. O kaya naman ay early morning, naglalakad na dahil gusto nila makaabot sa flag ceremony. And yet, pagdating sa school, walang guro na magtuturo, walang mga teacher na dapat ay nakahanda magturo. So, unang ipairalin ng ating mga guro yung tinatawag nating moral conscience na tayo ay may pananagutang moral para sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Pangalawa, meron din tayong legal na obligasyon. Ang sino mang mga guro na hindi nagtuturo ng maayos, maaari silang ma-administrative case sa kanilang hindi pagtuturo for neglect of their duty bilang mga guro at hindi pagganap sa mga tungkulin nila bilang mga guro. At yung mga pumapasok naman ng late at absent, meron din tayong mga civil service circulars katulad ng undertime at saka absences na hindi mga regulated or yung tinatawag na AWOL natin, absence without official leave. So maaari din na ang ating mga guro ay maparusahan ng administratibo kung hindi sila pumapasok ng maayos. So yun yung mga legal at saka administrative na sanction para sa ating mga kaguruan na kung saan ay pwede silang masuspend, magkaroon ng suspension without pay or ang pinaka-worst kung matanggal sila sa pagiging guro. Sabi ko nga, napakahirap maging guro. Mag-aaral ka ng 4 na taon, tapos kukuha ka ng licensure exam, magre-review ka, and then papabayaan mo lang yung pinag-sumikapan mong titulo dahil Mm. lamang sa iyong kapabayaan. Kaya kung guro tayo, dapat po natin natandaan na may moral conscience tayo, na dapat meron tayong moral obligations sa ating pong mga estudyante at meron din tayong mga batas na umiiral na maaari po nating mabalga kung hindi tayo pumapasok ng naayon sa itinakdang panahon.